Good evening mga tol. For today's video is ipapakita ko sa inyo kung paano ko na-print ang mga sublibag na ito. Ito ay na-print ko na kanina. So ipapakita ko na lang sa inyo kung paano ko ito ginawa. Wala nang paligoy-ligoy mga tol. So let's go! Ang unang gagawin natin ngayon guys is magle-layout tayo sa computer. Pero ang application na gamit ko dito, hindi ako gumamit ng Photoshop. So ang ginamit ko is yung Canva. Kaya dahil dito sa Canva is sa napansin nyo is marami siyang makikitang mga background dito. Dito ko na kinukuha yung mga background at saka yung mga font is marami. Pero limited lang siya yung mga pang-edit niya, yung mga tools, hindi katulad ng Photoshop. Ang size pala ng template natin is ang width niya is 7.9 at ang height niya is 3.8. Ito yung ginagamit kong size para sa layout ng sublimag ko. After natin ma-layout mga guys, so isi-save na natin to sa high quality PNG file. So ngayon guys, tapos na tayo mag-layout is na-print na tayo sa printer natin. So ngayon natapos natin i-print to is kinakat ko na lang yung mga kanto. Kasi minsan hindi natin napapansin yung kanto na yan ay may mga konting ink na nasagi dyan. Pag hindi natin tinanggal yan, yung mga kanto is masasama yan sa print sa mug na pangit tignan yung mga lines na may black. Kaya tinatanggal natin yung kanto niyan sa mga gilid-gilid kasi minsan sumasabit ang head, nasasama yung ink sa print natin. So ito guys, kinakat ko na lang siya ng pakonti-konti. Tapos nito ay ididikit na natin to sa plain sublimag na wala pang print. Yan guys. Ngayon ay bagong print, so kailangan kong i-blower para madali siyang matuyo para ma-cut na natin ulit. Blower ko lang to. Dito guys ay nilalapad na natin yung layout natin sa sublimag. Punasan muna natin para wala siyang alikabok. Ididikit natin to gamit ang thermal tape. Dapat nakapantay siya. Pantay yung side by side niya. Pagkatapos natin to guys ay isasalang na natin to sa ating mug press. Yan. I-tape natin ng thermal tape. Punas ulit, tapos dikit ulit. Bawasan natin ng konti kasi parang sumobra siya. Pangit rin yung sobra kasi nagkakaroon siya ng fold sa dulo. Yung mga sa curve part hindi madidikit yung ink kahit na hard press siya. Ngayon mga guys, prepare na natin yung mag press.
i-connect na natin to ngayon. Ang temperature settings ko pala dito mga guys is 380 degree Celsius, tapos yung seconds is 190 seconds. Dalawang salang po ginagawa to kasi nga minsan hindi masyadong dumidikit yung ink. Kailangan natin yung i-double pass siya. Dito mga guys, tumunog na yung mag press machine, so kailangan na nating isalang ang mag na may layout. Pagkatapos nito guys, hihintayin nating tumunog ulit yung mag press machine para makuha na natin yung mag na may layout na tapos na. Maghihintay lang tayo guys ng konting sandali hanggang sa umabot na siya sa 190 seconds. So dito guys, tumunog na siya. Tatanggalin na natin to guys. At tatanggalin na rin natin yung subli paper. Sa makikita nyo ngayon is yung print sa sublimation paper is napunta na sa mug at dikit na to dito. Yan ang final result mga guys. Yan ang sublimation mug. Ang ganda guys. So guys, hanggang dito na lang yung video natin guys. So please subscribe and follow na rin guys para sa more videos natin.